Update sa nawawalang pasahero na biyaheng Batangas-Katiklan at ang monitoring sa mga pantalan ngayong holiday season. Ating pag-uusapan kasama si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Captain Cayabyab, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, Asset Joey, Asset Kuya at saka Director Shredder sa nakikinig sa ating programa. Ma'am, ano po yung pinakahuling update sa paghahanap ng Coast Guard sa nawawalang pasahero na bumiyahe noong December 13 sa rutang Batangas-Katiklan? Yes, Asset Joey, pinaigting po natin yung pagkakandak ng ating surface and aerial search operation po. Sinover na rin po natin itong mga potential drift zone na pwede pong makita po natin si Tatay Danilo. However, as we speak, Asset, wala pa rin po tayong update, no, significant update. Kaya ang ginawa naman po ng Philippine Coast Guard ay atin pong kinakausap yung mga local government units, particularly po yung Aklan at yung mga neighboring provinces and municipalities. Nagbigay po tayo ng information profile po ni Tatay Danilo na in case makita po nila, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So ma'am, kailan at paano po na-activate yung intensified search and rescue operations at ano po yung mga hakbang na agad na isinagawa ng PCG matapos ninyong matanggap yung ulat ng nawawalang pasahero? Natanggap po natin ang ulat noong December 15, no, sa pamamagitan po ng Philippine National Tourist Marig. So once na natanggap po natin yun, nag-conduct na po tayo kaagad ng initial inquiry po sa pamilya, kasama po nung sa barko. At nagsagawa na po tayo kaagad doon ng surface search. Naglabas po tayo ng ating direktiba sa ating barko, hindi lamang po sa may Aklan, kasama na rin po yung sa Batangas. Naglabas din po tayo ng notice to mariners. So ibig sabihin po yan, Asset Weng po, ay nire-remind po natin, ini-inform yung lahat ng barko na dadaan po sa ruta ng Batangas to Katiklan to be on the lookout. At nagbigay na rin po tayo ng information sa lahat po ng mga mangingisda na dadaan po sa area na yon na maging mapagmatsyag po. No? Kung may makikita po sila mga bagay na pwede pong mag-link kay Tatay Danilo, ay i-report po agad sa Philippine Coast Guard. Nag-conduct rin po tayo kaagad ng ating investigation. So ongoing po ang isinasagawa po nating investigation para makita po natin ano yung mga lead of possibilities to locate Tatay Danilo po. Ma'am, ilang search and rescue assets po ang kasalukuyang nakadeploy para sa operasyong ito? Kasama po ang asset po, ang floating assets ng Coast Guard District Southern Tagalog. Kasama rin po yung asset ng Western Visayas at nagpalipad po tayo ng ating Islander, no? Simula po nung isang araw hanggang kahapon po. So we maximize po yung ganda ng panahon para talagang masusi at sisirin po talaga yung mga area na pwede po natin posibleng madrift si Tatay Danilo po. So unfortunately, as we speak po, wala pa rin po tayong natatanggap na magandang ulat po. Binabanggit po natin itong Batangas-Katiklan route as the primary search area. Nabanggit nyo rin kanina, Captain, yung mga possible drift areas o drift zone. Baka pwede pong mas maging specific tayo para sakali pong meron ngang mga barkong dumaan sa mga lugar na ito at mga mangingisda, baka makita po nila yung nawawalang pasahero. Yes, Asset Joey, binaybay po natin simula Batangas to Katiklan. Atin rin pong kinandak yung ating aerial surveillance sa area po ng Mindoro hanggang northern areas na po ng Boracay. At nakipag-ugnayan na rin po tayo sa mga malalapit na mga coastal municipalities sa area po ng Aklan. So dyan po nakikita po natin na posible, no? Yan po yung mga drifting zone po na nakikita ng Philippine Coast Guard. So patuloy pa rin po ang sinasagawa po natin hanggang ngayon at hindi pa rin po titigil ang Philippine Coast Guard dahil naniniwala po kami, no, bawat segundo ay mahalaga at meron naman tayo mga previous situations po na even 45 days we were still able to locate po yung mga missing individuals. So the Philippine Coast Guard, Asset Joey, is very hopeful. We are exerting all our best efforts to locate Tatay Danilo po and to bring him to his family this coming Christmas. Ma'am, ano naman po yung papel ng shipping company na nag-operate ng barko at ano-anong impormasyon yung kanilang ibinigay para makatulong sa investigasyon at paghahanap? Based po sa nakuha po nating investigation, initially ito si Tatay Danilo po, ma'am, ay nakasakay po sa isang Roro bus at isinakay po ito sa barko. So after po nung mag-disembark ng mga pasahero noong December 14 sa area po ng Katiklan, napansin po ng ating mga crew ng barko
na meron pong personal belongings, may bag po sa isang higaan. And then that's the time po that we found out na yun po ay kay Tatay Danilo. And then pagdating po doon sa bus na supposedly magdi-disembark din po sa barko, napansin din po nung katabi ni Tatay Danilo na hindi na po siya nakasakay. And that's the time po na nakuha po natin yung report at nai-report nga po sa atin ng Philippine National Police. So after that po, we immediately conduct na po yung ating search and rescue and yung ating investigation. So yan po ang naging proseso po once na nangatanggap po natin itong report kay Tatay Danilo. Kamusta naman po yung koordinasyon ng PCG sa PNP, sa lokal na pamahalaan, dun po sa mga malapit na barangay at sa mga mangingisda? Paano po nakakatulong yung community-assisted reporting po sa paghahanap? Yes, yung investigation naman po natin na isinasagawa ngayon, we are in close coordination with the Philippine National Police dahil unang-una po, sila po ang nabigyan po ng informasyon bago po na ibato sa atin. So we are in coordination po sa pagsasagawa ng ating investigasyon. Atin na po nakunan ng statement, hindi lamang po yung crew ng barko, kasama rin po yung crew nung bus, yung conductor ng bus na nakapansin din po. At chinekrin na rin po natin yung mga CCTV noong time na nag-disembark po yung etong barko na ito at yung mga pasahero. But unfortunately, wala tayo nakita dahil based on the report, medyo malabo rin po yung sa may CCTV po natin. Kaya ang ginawa na rin po ng Philippine Coast Guard in coordination po with the family. Tayo po ay may pakikipag-ugnayan ngayon sa pamilya po ni Tatay Danilo. Nagbigay na po tayo ng mga information doon sa LGU po ng Aklan sa Batangas. At yung nabanggit ko nga po kanina, yung mga possible coastal municipalities na pwede pong madrift, no? So yan po ay isinasagawa ngayon ng Philippine Coast Guard bukod doon sa pagkakandak ng surface and aerial surveillance po. Kanina, Captain, nabanggit nyo na hindi titigil ang Coast Guard sa search and rescue operation nito kasi meron nga halimbawa na umabot pa ng 45 days at meron pang na-rescue o nahanap po na nawawala. Pero kailan po kayo magdidesisyon na mas palawigin pa po itong search area at mas paigtingin pa po yung paghahanap? Okay. Sir Joey, if I'm correct, that is 4 to 5 days po. So 4 hanggang 5 araw, yan po yung nakikita po natin posibilidad kasi may mga previous efforts naman tayo at operation na with that span of days, nakikita pa rin po tayo. So ngayon, hindi pa po natin masabi kung kailan po tayo matatapos ng paghahanap. So we are exerting our best effort po and we are reliant din po sa lahat po na makukuha nating information doon sa mga nabanggit ko po kanina, sa mga barko, sa LGU, sa mga fisher folk. So ine-extend po natin yung ating search areas po na posible pong madrift si Tatay Danilo. So as we speak po, we cannot take hanggang kailan po tayo matatapos. Ang goal po ng Philippine Coast Guard ay makita po, mailigtas si Tatay Danilo at maihatid po siya sa kanyang pamilya ngayong Pasko po. So 4 to 5 days pala, hindi 45 days. Okay. Ma'am Noemi, sa ibang usapin naman po, kumusta po yung mga pantalan na inyong binabantayan sa ngayon para sa holiday season? Kailan po inaasahan yung dagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang probinsya? Ngayon po bang weekend ay matatansya na natin? Yes, nakikita po natin posibleng mamayang gabi o bukas po ng umaga, dadagsain po ang ating mga pantalan ng ating mga biyahero. Kaya ang Philippine Coast Guard naman po sa direktiba ng ating komandante na si Admiral Rolly Gilgaban, we will be placing po ma'am lahat po ng regional offices, stations and substations po natin in heightened alert status simula po December 20 hanggang January 4. Hanggang sa pag-uwi po yan ng mga pasahero po natin after po ng New Year. And maglalagay po tayo ng ating malasakit help desk. Kasama po ang PPA, ang Marina, and even yung mga Philippine Coast Guard auxiliary po natin sa lahat po ng major ports para umalalay po sa mga concerns ng ating po mga kababayan. At bukod po dyan sa mga tauhan po natin, tayo rin po ay maglalagay ng mga medical teams. So kung meron po mga medical concerns, ang ating po mga biyahero ay madali po tayo makakapagbigay po ng alalay. And bukod po doon sa nabanggit nating malasakit help desk, papaigtingin po natin yung pagkakandak ng vessel inspection. Ang striktong direktiba po ng aming komandante ay wala po tayong ia-allow na kahit anuman pong barko na magsasakay po ng excess passenger. So we will be strictly implementing that na wala pong maglalayag na sobra po ang pasahero or wala po sa manifesto.
At bukod po dyan ay magkakaroon din po tayo ng intense layered security. So we will be deploying po yung ating mga Coast Guard K9 dogs sa lahat po ng mga major ports para masigurado po na wala pong mga prohibited items katulad po ng mga flammable and explosives na isasakay po sa ating mga barko. At ang huli po dyan, of course, safety pa rin po. Since last year po, we were able to cater a total of 5 million inbound and outbound passengers at nakita rin po natin yung influx po ng ating mga kababayan sa mga coastal beaches. Tayo po ay magsasagawa ng patrol araw-araw kasama po ang paglalagay po natin ng mga rescue swimmers at mga lifeguards sa mga island resorts po. Ma'am, meron na po bang mga naitalang paglabag o insidente sa mga pantalan mula nang magsimula ang holiday monitoring at ano-ano na po yung agarang aksyon ng PCG sa mga ito? Ngayon po, wala pa rin po tayong natatanggap at naway magpatuloy po ito. Kaya malaki po talagang bagay yung pagkakandak po natin ng mga information campaign at yung pag-remind po sa ating mga kababayan po ano po dapat ang dalhin lang at hindi dapat dalhin po sa kanilang mga biyahe. Ma'am, bilang panghuli po, mensahe at paalala na lang ng Philippine Coast Guard sa mga pasahero pati na rin po sa mga shipping company ngayong holiday season para matiyak ang kaligtasan ng kanilang paglalakbay. Salamat po, Asek Joey. So ang atin lang pong paalala sa ating po mga kababayan, lalo na po yung pupunta o dadaan po sa mga major ports, yung North Harbor sa Manila, sa may Batangas po, Cebu, sa may Matnog Port, and even yung Zamboanga, ay bumalik po tayo kaagad ng maaga ng ating mga ticket at pumunta rin po ng maaga sa ating mga pantalan dahil lahat po ng ating mga bagahe at mga pasahero po ay dadaan po talaga sa masusing security protocols po. At nabanggit ko po kanina, huwag po muna natin dalhin yung mga ipinagbabawal po na mga items para maiwasan po yung pag-antala. At sa mga sasakay naman po ng ating mga motor bangkas or motorboats, palagi po tayong sumunod sa mga direktiba, particularly po yung pagsusuot po ng ating mga life jacket. At of course, yung mga nakainom po, kasi last year po, Asek, yung mga nakita po natin mga insidente ng pagkalunod is yung mga kababayan po natin na umiinom or nakainom. So iwasan po natin mag-engage into any water activities pag tayo po ay nakainom ng alak para maiwasan po ang anumang insidente. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Captain Noy Micayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.